Silid na walang numero. Isang kwento ng Boracay na ayaw mong maranasan. Boracay, puting buhangin, malinaw na dagat at isang tanawin ng paraiso. Pero kahit ang pinakamagagandang lugar, may tinatago ring itim. Taong 2019, plano kong sorpresahin ang asawa ko ng birthday getaway. 4 na araw, 3 gabi. Lahat ay inasikaso ko. Ticket, hotel booking, lahat dapat perpekto. Pero pagsapit ng 3 gabi, napagtanto kong may isang bagay akong hindi nabilang. Isang silid na hindi dapat binuksan. Unyang araw, room 429. Pagdating namin ng 3:00, sumalubong agad sa amin ng receptionist. "Ma'am, sir, room 429 po kayo, 4th floor." Agad kong napansin ang gusali. Makipot ang mga pasilyo, parang maze. Pagdating namin sa pintuan ng room 429, may kung anong bigat sa dibdib ko. Hindi takot. Hindi kaba. Parang may nakamasid. Madilim sa loob, kahit may ilaw. Maliit ang bintana at wala kang tanaw, kundi pader ng parehong hotel. Yun lang daw ang natitirang bakante. At peak season pa. Walang pagpipilian. Ikalawang araw, mga panaginip at pakiramdam. Walang kakaiba sa unang gabi. Pero kinabukasan, mabigat ang buong paligid. Gusto kong lumipat ng kwarto. Tumawag ang asawa ko sa reception. "Sorry po, fully booked po kami." Nang gabing yun, nanaginip siya. Nag-away daw kami. Iniwan ko siyang umiiyak. Sabi ko, normal lang, baka epekto lang ng pagod. Ikatlong gabi, room 428. Ako naman ang nanaginip. Sa panaginip ko, nagising ako sa mismong kama kung saan kami nakahiga. Hindi ito ibang lugar. Ito ang eksaktong kwarto namin. Ngunit sa dingding, nakaukit ang numerong room 428. Sa loob ng dilim, lumitaw siya. Isang babaeng maputla, duguan ang puting damit. Mahaba ang buhok, basa ng luha. Parang hindi siya nilikha para magmakaawa. Nilikha siyang magalit. Nanlilisik ang tingin, itinuturo ako. Ako lang ang nasa kwarto. Wala ang asawa ko. Dahan-dahang tumagos ang babae sa pader, papuntang room 427. Tumakbo ako palabas. Nang mabangga ko ang bellboy, umiiyak na ako, nanginginig. Tinanong ko siya, anong meron sa room 428? Ayaw niyang magsalita. Pero nang hindi ko na mapigilan ang iyak ko, gumigay rin siya. "May babaeng nagpakamatay dyan. Ma'am, pinagsaksat ang sarili. Foreign guest and partner. Pag-alis nito, wala nang nagreklamo, kaya hindi rin isinara ang silid." Pagkasabi niya, bigla akong nagising. Hinagilap ko ang asawa ko. Nandoon, tulog pa. Nilapitan ko ang pinto. Ngunit sa labas, wala ang room 428. Room 427. Room 429. Walang 428. Sinigurado ko, baka may na-miss lang ako. Pero magkadikit ang pinto namin at ng katabi. Wala akong nakikitang lumalabas. Walang tao, walang kwento. Kinabukasan, habang pababa kami, dahil hindi na rin ako mapakali, may nakasalubong kaming bellboy. Siya yun, yung nasa panaginip ko. Tumingin siya sa akin, sagit lang, ngunit sapat para maalala ko. Hindi ito panaginip. Hindi ko na binanggit ang room 428 sa kahit kanino. Hindi ko na rin sinukukang hulaan kung anong parte ng hotel iyon. Sa isang paraisong tulad ng Boracay, mas pipiliin ng karamihan na limutin ang multo kaysa tanggapin itong bahagi ng kwento. Pero ako'y dinala niya mismo sa silid na iyon. At kung sakaling makatapat ka rin ng room 429 balang araw, tingnan mong mabuti kung ano ang nasa likod ng pader. Baka hindi lang ito simpleng pader. Baka pinkuan ito ng isang kwarto na matagal nang binura, pero hindi kailanman nakalimot. Comment below, mga kabitwin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa aking YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe at pindutin ang notification bell
para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.